Magsabat po sa inyong lahat mga kapatid. Salamat din po doon sa nagbahagi ng awit. Talagang napakabuti ng Panginoon na tayo po binigyan ng panibagong pagkakataon upang tayo po ay makapalambahan, makapag-aral ng kanyang mabanal na salita. Screen na title is ang pinakamahalagang payo sa panahon ng kawawasan. Thank you so much. Ano po ba yung pinakamahalagang payo sa panahon ng kawawasan? And how do we know that we're already entering the time of the end? Mga kapatid. So yun po yung pag-uusapan natin ngayon. So brace yourselves, mga kapatid. Ang sabi po, in the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead, and in view of His appearing and His kingdom. So definitely ito ay patungkol sa inaharap, mga kapatid ko. Ang payo ito. I give you this charge. Preach the word. Prepare. Be prepared in season and out of season. Correct. Rebuke. Encourage with great patience and careful instructions. No, napakagandang mga payo. Kung kayo mga kapatid ay sasabihan ko nito verbatim, ang payong ito po ba ay inyong isa sa buhay? Susundin po ba ninyo automatically? Let's say for example, I am the one speaking and I'm telling you these things na dahil sa pangalan ng Panginoon at ng ating Panginoong Jesus na siya maghuhukom sa atin. Binibigyan ko kayo ng ganitong mga advices. Instantly po ba inyong tatanggapin? Pwede po bang tumaas ang kamay at tatanggap instantly? Aba, ayaw ninyo. Kakaunti ang tumataas. So, ibig sabihin, maging si Pablo, pag ito'y sinabi sa inyo, hindi agad kayo magre-respond instantaneously. Doon sa mga tumaas, tingnan ko nga ulit yung mga kamay na nagsitaas. Pwede ko bang pakitaas talaga? Bibilangin ko lang. Dumagdag. Okay. Marami na, more than 10. Siguro mga 15 at 20, hindi ko nakita sa taas. Pero, sunod na tanong ko, kung ang magpapayo sa inyo nito mga kapatid, ay alam ninyo na maya-mayang kaunti ay huhulihin na at ikukulong at bibitayin. Susundin niyo po ba yung payo? Ano po? Gaano kaya yung pananampalataya na exercise natin na yung nagbibigay sa atin ng payo o ng utos ay malapit ng kulihin at patayin? Actually, si Paul ay hinuli na. Nung ito'y kanyang sinasabi, siya'y nasa bilangguan na, mga kapatid. These words under Roman imprisonment and expects to be executed before too long. He has already made one courtroom appearance during this imprisonment. Ano po? Ando na eh. Inuli na si Paul. Pagkatapos niyang huliin, nahatulan na siya, and he was about to be executed by puputulin yung ulo niya. May executioner. Ano po? Pero nakapagpapayo pa ng ganito. Even at the very point of death. At tingnan natin yung mga payo. Sabi niya sa 2 Timothy, sapagkat ako'y inialay na. At ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Napakatindi, ano? Hindi siya nag-iisip ng anuman tungkol sa sarili niya. Not even praying, Lord, can you spare me these ones? I am about to be executed. Please help me. Pero hindi. Ang sinasabi niya ay tungkol sa gawain pa rin. Tapos na ako. Kumbaga graduate na ako. So kung kayo mga kapatid na makakarinig ng ganito karanasan, would you follow the same path? Susunod ba kayo doon sa
Sa ganung paat na alam nyo yung nagtutulong sa inyo ay execute na. Mga kapatid, last 20, I think 2004 or 2005, mga kapatid, I was still an elder sa isang church dito sa Cavite, sa Silang. Ako, dadaan tayo dito sa ganitong klaseng problema. And we will analyze kung yung ating pananampalataya ay subok na o meron pang malaking kakulangan. Next slide po. Pansinin ninyo ang karakteristik ng mga tao sa panahon ng kawakasan, which is, ito na rin yung nangyayari ngayon. Sabi ng 2 Timothy chapter 3, na dapat alamin mo ito na sa mga huling araw, sa panahon na pinabubuhay natin ngayon, darating ang mga panahon ng mapanganib sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuway sa magulang. Mga kapatid ko, nakikita niyo ba ito na nangyayari ngayon? Totoo, mga kapatid. Mga walang turing, walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili. Ito na yun ngayon. Mga mabangis. Hindi maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas sa ulo. Mga maibigin sa kalayaban kaysa maibigin sa Diyos na may anyo ng kabanalan. Wow. May pagkaganito ang makikita mo sa iglesia, mga kapatid ko. Hindi ko alam kung ikaw ay gaganahan pang dumalo. Ay sabi niya ganito ang nagiging takbo mga kapatid ko So malaking problema. Now, let me tell you. Si Ellen White po mga kapatid ay binigyan ng Panginoon ng pangitain. This is the first vision. Ano po? At ang vision na ito ay patungo doon sa isang maliwanag na pintuan pero merong isang mahabang paglalakbay. Yan. Mahabang paglalakbay. At sila'y naglalakbay patungo sa maliwanag na pintuan pero yung lugar ay makipot at matarik. Okay? At ito yung mga Adventista. Ito mga naglalakbay ito, mga kapatid ko. Sa kanyang vision. Marami sa kanila ay na-discouraged because upon their journey, marami silang bit-bit, marami silang dala-dala ng mga earthly things, mga kapatid ko. And it made them burden. At sila ay nangangawala, mga kapatid. Umaalis, hindi nagpapatuloy sa kanilang lakbayin. Yung iba'y nag-iisip, masyadong mahaba ang paglalakbay. At sa kanilang pag-iisip ng ganon, napapagod sila at nagkukwit sila, mga kapatid ko. Ito ni Ellen White, even pastors. Mayroong mga pastors na nahulog. Paano tayo, mga kapatid? Paano natin pag-iibayuhin yung ating pananampalataya kapag kaganyan yung nakita? Ako'y nananalangin mga kapatid na huwag itong maging karanasan. Huwag yung pagbagsak o pagkahulog ay huwag maranasan ng Imperial Seventh-day Adventist Church. Mga kapatid. Pero ito yung mangyayari sa huling panahon. No? Bakit? Etong dahilan. Sapagkat darating yung panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral. Anong gagawin? Anong kanilang pakikinggan? Kundi magkakaroon, sa pagkakaroon nila ng katinang tainga, paano ba ipaliwanag yung makati ang tainga? Hindi ko alam. Siguro ay ayaw nang pakinggan yung mga mabubuti at ang pinapakinggan ay yung mga hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. Ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling masasamang pita at ihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga. Okay? Pagkagising sa umaga, cellphone na ang hawak. Ang mga kapatid ko, malaking problema. At ang sabi pa,
ihiwalay ang katotohanan sa katotohanan ng kanilang mga tainga at ibabaling sa mga katha. Dito sa NIV, myth. Myth. Nakalulungkot mga kapatid, kapag ito'y nangyayari sa bayan ng Diyos, at nangyayari sa bayan ng Diyos, sapagkat unaware ang bayan ng Diyos sa mga kanilang ginagawa araw-araw. Unaware, hindi binibigyan ng pansin ang spiritual na bagay. Mga kapatid ko, problema ito. First counsel, mga kapatid, you preach the scripture. And by preaching the scripture, first you have to study the scripture. Hindi mo pwedeng ipangaral, hindi mo nung pinag-aaralan. Paano pag may ma-encounter ka na magtatanong tungkol sa tibay ng iyong pananampalataya? Baka hindi ka naman makasagot. So you have to study the scripture. Alam po ba ninyo, sa ating church ngayon, you preach the scripture, sa ating church ngayon mga kapatid, ilan na lamang ang nangangaral ng salita ng Diyos? Dahil selfishly absorbed. At ang iniisip lang natin ay ang ating sariling kapakanan at wala na tayong pakialam sa gawain, mga kapatid ko, ay baka hindi na rin tayo kailangan ng Diyos. Meron pong isang writer na nagsabi, I think Martin Luther King, ano kung hindi. Pero sabi niya ganito, if you are not preparing souls for heaven, that's because you are not going to heaven. Tama po ba yun? It's because you are not going there yourself. Huwag naman sana, problema yun eh. So, let the world see that we are not selfishly absorbed in our own interest, but that we desire others to share our blessings and privileges. Let all who profess to have found Christ minister as He did for the benefits of men. Pakaganda. We should never give to the world the false impression that Christians are gloomy and unhappy people. Dapat, kung merong pinakamasayang mga mananampalataya, Adventist yun. Sapagkat tayo mga ligtas. Ano po mga kapatid? So, dapat lahat tayo ay nakikipagkaisa sa gawain ito. Okay? Let them learn to trust His love and to cast on Him their cares. Let them taste the joy of winning souls for Him. Napakasarap. Yun yung kaligayahan, mga kapatid, na para sa bayan ng Diyos. Yung kaligayahan na merong nadadala sa kanyang paanan. Paano gagawin? Paano magkakaroon ng kasiyahan? Alam niyo mga kapatid ko, pinag-uusapan namin, meron ako isang direktor na palaging nakakausap ko, sabi niya, hindi lang ang trabaho ng pangangaral ay para sa mga elders, sa mga diakon o sa mga pastor o sa mga officers. Pati yung mga kabataan at lahat tayo mga kapatid, paano ang gagawin natin upang pati yung mga kabataan ay mawili sa paghikayat ng kaluluwa. Kasi calculated to counterwork the gospel message. Today, a large part of those who compose our congregation are dead in trespasses and sin. Ouch! Masakit ito. Pero yun sabi, malaking porsyento, malaking bahagi. Hindi ko lang alam kung paano natin ito ilalagay sa percentage. Pero ang sabi, ngayon, malaking bahagi ng mga kasama sa kongregasyon ng mga mananampalataya ay patay dahil sa pagsalangsang at kasalanan. Guilty tayo dyan. Next. Persevere o magtiyaga. Ano bang pagtsatsagaan natin? Elder Nimrod. Anong pagtsatsagaan natin? Ay sabi, magtyaga daw tayo. Sabi dito, sa verse 5, ngunit ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay. Magtiis ka ng kahirapan, gawin mo ang gawa ng ebangelista, ganapin mo ang iyong ministeryo. Ayun, there are times na hindi magiging productive. Maraming challenges. There are times hindi ka pakikinggan. There are times hindi ka mapapasukin.
Di ba? Sa napakaraming karanasan natin nangyayari ang mga bagay na ito. Pero ang sabi, ganapin mo pa rin ang gawa ng ministeryo. Huwag kang panghinaan ng loob. Huwag kang mapagod. Magpatuloy ka. Ito po ay dun sa mga gagawa. Iba yun sa mga hindi gumagawa. Doon sa mga gumagawa, magpatuloy ka, huwag kang manghinawa. Doon sa mga hindi gumagawa, pagsikapan mong maging kabahagi ng gawain ng Panginoon. Persevere. You should be ready and resolute to take your stand for the right. Ano po? That's from Counsels for the Church 162 page 162, paragraph 4 and 5. Under all circumstances, our wrong habits cannot be taken to heaven. Aray. Yun daw ating mga maling gawin. Maling paraan ng pamumuhay. Hindi ito madadala sa langit, mga kapatid ko. Alisin mo talaga. Bad habits, when opposed, will offer the most vigorous resistance, but if the warfare is kept up with energy and perseverance, they may be conquered. Kaya naman. Kaya naman. Talagang gawin mo lang yung magagawa mo sa tulong ng kalakasan ng Panginoon. In order to form correct habits, we should seek to the company of persons of sound moral and religious influence. So yun yung payo. Huwag kang sumama doon sa pinapalala yung habit mo. Sumama ka doon sa mga taong inaalis yung habit mo. At pinapalitan ng mas mga magagandang habit. Yan po ang kailangan. Next, plan and pray. Pero at the moment, may trabaho tayo. May trabaho tayo. Preach the word. Mangaral ka, sumuwata ka, magturo ka. At ang sabi, sa kapanahunan at sa hindi kapanahunan, gawin mo yung gawain ng isang ministro. All believers are ministers. Sabi nila naman. So I challenge you mga kapatid, kung sino po sa inyo ngayong umaga ang willing tanggapin ang hamon, each one reach one, at gagawin natin sa loob ng 1 taon, mga kapatid. Hindi sa loob ng 5 taon, 1 taon lang. Kasi masyado namang mahaba yung 5 taon. 5 kaluluwa na ang pwede mong madala sa paanan ng Panginoon. Pag 5 taon, baka makalimutan mo yung trabaho mo eh. Pero kapag 1 taon, mga kapatid, andyan yung focus mo. Tayo ng 1 kaluluwa, 1 tao dadalhin natin sa harapan ng Panginoon. Sa loob ng 1 taon, mga kapatid ko, pwede po bang tumayo? Yung gustong kumasa sa challenge ko ngayong umaga. 1 kaluluwa sa loob ng 1 taon. Bilangin natin para sure. Okay, 5, 10, 15. At kasi kayo hindi sabay-sabay tumatayo, nahirapan ako magbilang eh. Nalilito na tuloy ako. But I'm assuming, mga kapatid ko, lahat tayo ay tumutugod sa challenge. Hindi ko nabibilangin kasi mahirapan lang ako magbilang. But I challenge you today, mga kapatid. Each one reach one. Madodoble ang bilang natin. Mapapaluguran natin ang Panginoon. Tayo po ay tumayo at tayo manalangin.